natin ngayon ay tinatawag na nasa digital age, no? Kumbaga ay halos lahat ng mga tao ay gumagamit na ng mga gadgets at halos doon na nauubos yung kanilang panahon. Katulad ng ating mga estudyante ay madalas na nakababad sa mga social media o sa mga social networking sites, no? Kaya mas malaki ang impluwensya sa kanila ng mga social networking sites na yon. At minsan mas naniniwala pa sila doon sa mga napapanood nila doon sa YouTube o kaya ay sa Facebook o sa kung ano mang kinabibilangan nilang mga networking sites, no? Kaya napaka-importante na ang mga teachers ay alam din kung ano yung mga platforms na yon para nang sa ganun ay makasabay doon sa mga estudyante, no? Kasi kapag hindi, baka dumating ang panahon na ang mga teachers ay hindi napapaniwalaan ng kanyang mga estudyante kasi iba yung napapanood sa mga social networking sites, no? At doon sa ilang mga social networking sites, madami doon na intentionally ay iba yung mga gustong ilagay sa isip ng mga kabataan. So halimbawa, yung sa mga historical revisionism na ginagawa nila, yung binabago yung kasaysayan natin para maging pabor doon sa kanilang kung ano yung kanilang gustong ilagay doon sa isipan ng mga tao, no? So kung hindi sasabayan ng mga teachers ang paggamit ng social media para nang sa ganon ay makatulong doon sa mga ginagawang pagbabago ng mga bagay-bagay, no, na may kaugnayan doon sa kasaysayan at kung ano ba yung mga dapat na natututunan sa school, ay darating ang panahon na mas magiging influential talaga yung mga social media kaysa sa mga social networking sites kaysa doon sa mga teachers, no? At mawawala yung purpose kung bakit may mga teachers at may mga eskwelahan. So kung titingnan natin yung purpose, bakit ba may eskwelahan at bakit ba may mga educational institution? Ang mga educational institution, ito yung mga supposed to be ay tumatama doon sa mga kamalian ng lipunan. So kung ano yung mga maling gawi sa lipunan, dapat ipinapaunawa ng mga educational institution doon sa kanilang mga estudyante na yun ay hindi tama at itinuturo kung ano yung tama. So kung mas magiging influential ang social networking sites o yung mga SOCMED, social media, kaysa sa mga teachers, mas mahihirapan tayo na ituwid yung mga maling sistema ng ating lipunan. So para magampanan ng isang teacher ang kanyang responsibilidad na tulungang ituwid yung mga maling sistema ng lipunan, dapat ay yakapin natin kung ano yung trending, kumbaga kung ano yung kalakaran ng ating mundo. So kinakailangan ay makisangkot tayo doon sa mga usapin na panlipunan at tumutulong tayo dapat doon sa pag-debunk ng mga maling idea o kaisipan na gustong ipasok, no, ng mga iila na may
mga self-interest na gustong itanim sa isip ng mga kabataan. So, yun ay responsibilidad ng isang teacher. Hindi na dapat ang mga teachers ay katulad dati na sa loob lang ng classroom. Doon lang at kung ano ay tahimik, no? Hindi nakikisangkot sa sa mga usapin ng bayan. Hindi na dapat ganoon ang mga teachers. So, dapat ang mga teachers ngayon ay nangunguna doon sa mga gawain na nagtutuwid kung ano yung mga mali ng ating lipunan. Kasi yun yung basic responsibility ng isang teacher na kabilang sa isang educational institution, ang maging tagapagtuwid nung mali ng lipunan. So kumbaga sa isang sakit, ang mga teachers ay doktor ng lipunan na may cancer. So ganun kabigat yung responsibilidad. Kaya dapat hindi dapat nabubusalan, hindi dapat ikinukulong doon sa kahon ng isang traditional na uri ng teacher, yung mga teachers natin. So kinakailangan ginagamit natin yung mga media platforms para nang sa ganun ay mas mapalawak natin yung nabibigyan natin ng mga kaalaman, mas madami tayong maaabot para iparating ko ano yung tama, at mas magagampanan natin yung ating mga tungkulin bilang isang teacher.